Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Tricycle driver patay matapos pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo sa Dagupan City. Babae patay din matapos namang tumilapon sa tumaob na sinasakyang kulong-kulong sa Kalasyaw, Pangasinan. Insidente na hulicam. Pagtaas sa demand ng lechong baboy asahan sa Kapaskuhan, pero presyo ng lechon magtataas din kaya? At asong si Budang, bakit tila nagsyesta sa gitna ng mga tinutuping damit? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa insidente ng pamamaril. ₱34 anyos na tricycle driver patay matapos na pagbabarilin ng mga sospek na sakay ng motorsiklo sa Dagupan City. Nakaalerto Jeric Pasilyao. Patay sa pamamaril ang isang 34 anyos na tricycle driver sa Barangay Tubang, Dagupan City. Sakay ng kanyang tricycle, humandusay sa isang iskinita ang katawan ng biktimang nakilalang si Edwin Lopez. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nagtamo ng fatal injuries sa ulo at leeg ang biktima na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Initial interview natin sa kanila, wala naman siyang death threat. Accordingly, itong biktima natin ay meron siyang kapalit na nagdadrive ng motor na yan. Ayon sa barangay, kilalang mabait na tao raw ang biktima at walang alam na kaaway. Ikinagulat daw ng lahat ang sinapit ng biktima. Pabalik na kasi ang paradahan nila sa looban. Nung pabalik yun na, hindi na nakarating dyan. Parang tinambangan na atas na dyan sa may kanto. Dagdag ng PNP, paparada na raw sana ang biktima at makikipagpalitan sa kanyang kasamang nagmamaneho ng parehong tricycle. Subalit bigla na lamang umanong umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril at tumambad ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Sinasabing sakay ng isang motorsiklo ang mga sospek sa pamamaril. Nagkakadapat tayo ng investigation natin para sa makumpare natin kung ano yung motive ng pamamaril po nila. Naka-recover ng 5 basyo ng hindi patukoy na kalibre ng baril ang mga pulis sa crime scene. Hindi inaalis ng kapulisan na posibleng mistaken identity ang nangyaring pamamaril. Ngunit patuloy ang isinasagawang investigasyon upang malaman ang posibleng tunay na motibo sa pagpatay. Patuloy din ang backtracking at pangangalap ng CCTV footages na makatutulong sa investigasyon. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao. 1 North Central Luzon. Patay naman ang 59 anyos na babae matapos na tumilapon mula sa tumaob na sinasakyang kulong-kulong sa Kalasyaw, Pangasinan. Tutukan sa report. Sa kuhang ito ng CCTV camera, makikita ang isang kolong-kolong na ito na binabagtas ang bahagi ng Barangay Buod, Kalasyaw, Pangasinan. Ilang saglit pa, nabangga nito ang kasalubong na bisikleta at tumaob ang kolong-kolong. Tumilapon ang backrider ng kolong-kolong na napag-alamang asawa mismo ng driver. Patay ang 59 anyos na misis ng kolong-kolong driver. Yung driver, tumaob yung kulong-kulong niya. At the same time, meron siyang kasama yung asawa niya. Eventually, pinagbulis yung asawa niya sa hospital but dead on arrival. Sa investigasyon, galing sa bayan ng Santa Barbara ang mag-asawa na kapwa dealer ng tuyo. Papunta sana sila sa bayan ng Kalasyaw para ibenta ang kanilang mga panindang tuyo. Subalit bago ang insidente, may iniwasan umanong papatawid na 14 anyos na babae sa pedestrian lane ang kolong-kolong. Hindi na nahagip ng CCTV camera ang insidente, subalit ligtas naman ang batang nabangga. Nakipag-areglo naman daw ang siklista sa driver ng kolong-kolong, gayon din ang pamilya ng bata. Ingat lang po sa pagmamaneho, lalo na po dito sa kahabaan ng mga National Highway. Sabi ng barangay, madalas umano ang aksidente sa kanilang lugar. Dahil dito, hihingi raw ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at DPWH ang pamunuan ng barangay upang magkabit ng karagdagang traffic signages sa kanilang lugar. Dito po sa barangay namin is talagang accident-prone area. And then, syempre yung driver's education, disiplina sa kalsada, at most important yung defensive driving po tayo. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Patay ang operator ng boom truck matapos na makuryente sa Conner, Apayao noong Miyerkules, November 20.
Nakilala ang biktima na si Engineer Sunny Atiwag. Sa investigasyon, kasalukuyan nagkakabit ng panel ng solar light ang biktima gamit ang boom truck. Aksidente umanong nasagi nito ang live wire at doon na kuryente. Nahulog ang biktima at tumama pa sa barikada. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Napag-alaman na proyekto ng lokal na pamahalaan ang ikinakabit na solar light. Mga kapuso, walang sama ng panahon na umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maaliwalas sa panahon din ang inaasahan sa halos buong bansa. Hanging amihan ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon habang easterlies ang iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Ang amihan ay ang malamig at tuyong hangin galing sa Siberia o mainland China, habang ang easterlies naman yung mainit at maalinsangang hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa northern at central Luzon kabilang na ang Batanes at Babuyan Islands, Abra, Aurora at Ilocos Sur. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga negosyante nagsimula ng pumesto sa Baratillo at Food Strip na bahagi ng kapistahan ng Dagupan City. Nakatutok doon live si CJ Turida. CJ? Chris, andito tayo ngayon sa kabaan ng Zamora Street dito sa Dagupan kung saan ipinatatayo ang mga stalls para sa food strip na bahagi pa rin ng kapistahan ng lungsod ng Dagupan. Makikita natin sa aking likuran na meron ng mga pwestong nagbukas, meron ng mga nakalatag na mesa rito at meron na rin mga pumapasyal upang mag-food trip dito sa food strip. Abala ang ilang negosyante sa pag-aayos ng kanilang pwesto sa food strip sa bahaging ito ng Zamora Street, Dagupan City. Ngayon ang umpisa ng food strip na bahagi ng kapistahan ng lungsod. Pero kapansin-pansin na kakaunti pa lang ang mga nakapagpatayo ng stall. Sa food strip mabibili ang iba't ibang pagkain. Pwedeng isama ang mga kaibigan at pamilya para doon mag-dine-in. O gabi-gabi nag-open po hanggang alas 8 hanggang alas 12 po. Sa bahaging Galvan Street naman, may mga pumupwesto na rin na baratilyo. Tulad ni Manong Rudy na 7 taon nang sumasali sa baratilyo sa Dagupan. Dito mabibili ang mga murang gamit tulad ng mga accessories. Ang hikaw, mabibili sa 35 pesos. 150 hanggang 180 pesos ang kwintas. Bracelet, 250 pesos. At marami pang iba. Ang inaasahan namin na sana na lumakas yung pagbibinta. Dahil sarado ang Zamora at Galvan Street, asahan na raw na mas titindi pa ang problema sa traffic ayon sa Public Order and Safety Office. At tuloy-tuloy na yan hanggang sa Kapaskuhan. I-increase tayo ng another 30% ng pag-volume kasi sa mga bisita na darating ho dito. Magtatagal ang operasyon ng food strip at baratilyo hanggang sa Pebrero 22 sa susunod na taon. Chris, sa mga oras na ito, kapansin-pansin yung mga sasakyan pa rin na dumadaan dito sa Zamora Street dito sa lungsod ng Dagupan. Pero ayon sa Public Order and Safety Office o POSO, sa mga susunod na araw, pagpatak pa lang ng alas 4 ng hapon, ay isasara na ang kalsadang ito. Ibig sabihin, lahat ng sasakyan na biyaheng Bunuan at Eastern Barangays ng Dagupan City ay hindi na pwedeng dumaan dito, kundi dadaan na sila sa Burgos Street. Samantala, Chris, nagpaalala ang mga otoridad sa mga papasyal dito sa Zamora Street, dito sa Full Strip, at sa Baratillo naman sa bahagi ng Galvan Street na mag-ingat sa Mandurukot. Tiniyak naman ng PNP at POSO ang kanilang mahigpit na seguridad. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Isang makulay at maliwanag na Kapaskuhan ang hatid ng Botanical Garden sa Baguio City. Punong-puno ng mga pailaw at dekorasyong pampasko ang lugar. Tema ang Faith, Hope, and Love na naglalayong ipaalala ang kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Bukas ang parke mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. May entrance fee sa lugar na 100 pesos para sa mga turista, 50 pesos para sa mga residente at may 20% discount din ang mga senior citizen at estudyante. Bahagi ito ng Enchanting Baguio Christmas
na layong isulong ang masayang selebrasyon ng Kapaskuhan sa lungsod. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 22 anyos na lalaki patay matapos maaksidente sa Bangaldan, Pangasinan. Tutukan sa report. Matinding pagdalamhati ang nararamdaman ngayon ni Aling Liberty matapos bawian ng buhay ang kanyang panganay na anak na naaksidente sa Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan. Pauwi na umano ang kanyang anak galing sa bahay ng kaibigan nung kasagsagan ng bagyong Pipito, gabi noong linggo, November 17. Nawalan daw ng kontrol sa pagmamaneho ng motorsiklo ang anak na si Kenneth Revilla, 22 anyos, dahilan para dumiretso at mahulog sa kanal. Grabe daw yung nangyari sa kanya. Basag dito ata, tapos basag din dito ay parang nahulog ata yung mga ngipin niya. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero idiniklarang dead on arrival. Ang sakit-sakit. Siyempre, naiwasan na may mantadtersolak na bukor ko pa. Pero patuloy ang panawagan ng otoridad sa publiko na iwasang magmaneho tuwing nakainom ng alak. Siguraduhin kondisyon ng sasakyan at katawan bago bumiyahe para iwas aksidente. Defensive driving lagi, ma'am. Doon lang tayo sa tamang speed, ma'am. Kung depende sa sa daan na rin, ma'am. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Volume ng nahahakot na basura sa Dagupan City tumaas ng 10 tonelada kada araw at inaasahang tataas pa sa Kapaskuhan. Naritong report. Abala si Nanay Lilibeth sa pag-segregate ng mga basura sa material recovery facility na ito sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Kailangan i-segregate ang mga basura bago dalhin sa temporary transfer station sa Barangay Bunuan, Geset, bago naman dalhin sa isang pasilidad sa Tarlac. Para maayos ang basura namin dito ay para hindi malangaw dito. Ayon sa pamunuan ng Waste Management Division, tumaas ng 10 tonelada ang nahahakot nilang basura sa lungsod kada araw. Bago ang pagbunita ng undas, nasa 50 tonelada lang ng basura ang nahahakot. Pero pagkatapos ng undas, pumalo na sa 60 tons ang nahahakot ng WMD sa isang araw. Posible pa raw na umabot sa 65 tons a day sa holiday season. Napansin natin na talagang ang basura ng Dagupan po ay dumami. Siguro maraming taong pumupunta dito. Nasa 7 garbage truck ng WMD ang nag-iikot sa mga barangay upang maghakot ng basura. Hindi pa kabilang dyan ang sariling garbage truck ng ilang barangay. Panawagan ng WMD maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maibsan ang problema. Ugaliin din na ihiwalay ang mga nabubulok sa di nabubulok na basura upang mas maayos at mabilis ang pagbiyahe sa mga ito sa sanitary landfill. May mga kababayan pa rin tayo na hindi sumusunod doon sa policy ng Republic Act 9003 na kung saan dapat segregated ang ating basura. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Nakaalerto na ang Pangasinan PPO sa posibleng pagtaas ng kaso ng crimes against properties ngayong dalalapit na holiday season. Sundan sa report. Sa tuwing matatapos na magtinda sa palengke sa Pangasinan, hindi na iniuuwi sa bahay ni Marlo ang kanyang mga natirang paninda. Inilalagay na lang ito sa kahon at tinatakpan ng tolda. Kampante raw siya na walang magnanakaw sa kanyang mga paninda dahil may mga nag-iikot na mga pulis sa palengke kahit sa gabi. O pumahinga po, ma'am. Dahil sa ma'am? Dahil sa, ngayon iiwas na magnanakaw ngayon, ma'am, kasi po mahirap na, baka off-burmans na, ma'am. Ngayong nalalapit na holiday season, nakaalerto ng Pangasinan Police Provincial Office sa posibilidad ng pagtaas ng crime against properties o yung pagnanakaw na karaniwang itatala tuwing bare months. Na-anticipate kasi natin yan. Usually, gano'n naman talaga. Every year, yan ang trend na tama yung binanggit mo na pag December na, marami talagang nananamantala dahil sa busy yung mga tao. Bunsod dito, mahigpit ang implementasyon ng PNP na dapat 85% ng kapulisan ay nasa labas ng opisina para sa police visibility. Kasi naniniwala tayo, yung police visibility talaga, isa yan sa pinaka-effective na crime prevention. So,
ang aking direktiba sa ating mga kapulisan na dapat yung personnel ay maraming nakakalat sa labas ng station. Kabilang sa mga babantayan ng PNP ang bus hubs, simbahan, supermarket at malls at maging mga tourist destination sa Pangasinan. Meron din mga police assistance desk sa iba't ibang mga bayan na agad pwedeng lapitan ng publiko sakaling merong mga insidente. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sumailalim sa family development session ang ilang mga magulang na 4-piece beneficiary sa Barangay Bued, Calasiao, Pangasinan. Layon ito na bigyan ng sapat na kaalaman ang mga magulang sa pag-aalaga ng kanilang mga pamilya. Gayon din ang tamang paggamit sa mga ayudang kanilang natatanggap mula sa gobyerno. PBBM nasa Pangasinan para sa pamamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, naglaan ang national government ng 50 million pesos na presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo sa probinsya ng Pangasinan. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi yung distribution ng presidential assistance sa mahigit sa nasa 5,000 na magsasaka at mangingisda na naapektuhan nga ng nagdaang mga bagyo. Bawat beneficiary ay nakatanggap ng tig 10,000 pesos. Matatandaan nag-iwan ng aabot sa 982 million pesos na danyo sa agrikultura ang nagdaang mga bagyo sa probinsya ng Pangasinan, simula yan kay Bagyong Christine na nasundan pa ng Bagyong Leon, Bagyong Marce, Bagyong Nika, Bagyong Ophel at maging ang Bagyong Pepito. Nagkaroon din ng matinding pagbaha ang naranasan dulot ng storm surge na nakaapekto sa iba't ibang coastal municipalities. Ayon sa Pangulo, patuloy ang paghahatid ng national government ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Inatasan din ng Pangulong Department of Agriculture para i-assess kung ano pa yung tulong na pwedeng ibigay sa mga magsasaka at mangingisda para makabangon sila sa nagdaang mga bagyo. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga first responder noong nanalasa ang nagdaang mga bagyo sa probinsya ng Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, ilang GMA Network programs at coverages wagi sa 46 Catholic Mass Media Awards. Naritong report. Sa television category, binigyan ng Special Citation Best News Program ang One Mindanao ng GMA Regional TV. Maraming salamat po sa CMMA. Ito po ay alay namin sa lahat ng mga Mindanaoan na nagbahagi ng kanilang kwento sa amin. Best Public Service Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Best Adult Educational Cultural Program ang Agripreneur. Ang The Voice Generations bilang Best Entertainment Program. Best Drama Series ang Lilet Matias Attorney at Law. At Special Citation para sa Best Drama Series Program category ang Magpakailanman. Sa online category, Best News Coverage ang A Constitution Named Freedom, The Interim Charter under Cory Aquino, Nina Lianesca Panti at Hannah Bordi ng GMA News Online. Nakuha rin ng GMA News Online ang Best Investigative Report para sa Wombs for Rent ni Marco Romas. Sa radio category, Best Business News ang DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo ng Super Radio DZBB 594. Ang ganito pong klase ng parangal ang mas higit na nagpapalakas sa amin para magampanan po namin yung aming tungkulin na pagbibigay ng serbisyo totoo. Present sa awarding si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. May these awards motivate you to produce more uplifting content and pursue more projects that will spread the good news of God's love for humanity. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Aarangkada na ang Final Four showdown ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Mag-uumpisa na bukas, November 23, ang bakbakan ng Mapua Cardinals at LPU Pirates kung saan hawak ng Mapua ang twice-to-beat advantage. Inaabangan din ang tapatan ng Benil Blazers at San Pedro Red Lions. Taglay ng Blazers ang twice-to-beat advantage. Sino kaya ang mananaig at maghaharap sa finals? At sino ang uuwing luhaan?
Abangan ang kapanapanabik na mga laro live sa GTV at Heart of Asia at via live stream sa NCAA Philippines at GMA Sports PH. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nawalan ng kontrol ang driver na isang pickup habang binabagtas ang kahabaan ng bypass road sa bahagi ng Barangay 55, Barit, Lawag City kagabi, November 21. Bumangga ang pickup sa poste ng ilaw at slope protection na siyang dahilan ng pagsabog ng gulong. Wasak din ang bumper nito. Ligtas naman ang driver na tumangging magpahayag. Samantala, pagtaas sa demand ng litsyong baboy asahan sa Kapaskuhan. Taas presyo, asahan din ayon sa mga litsonero sa Dagupan City. Naritong report. Ano ang bida sa hapagkainan tuwing Pasko? Ano ang masarap na handa tuwing Pasko? Ano po ang paborito niyong pagkain tuwing Pasko? Magkakaibang tanong, pareho ang sagot. Siyempre, lechon po, sir. Siyempre, lechon baboy, sir. Lechon po. Tunay ngang superstar o rockstar ang lechon sa hapagkainan tuwing Pasko. Pero ang tanong, paano kaya magiging kalakalan ng lechon pagdating ng Disyembre? Ayon kay Ashier, 3 dekada nang naglilitsyon sa Barangay Lasip, Chico, Dagupan City na namana pa niya sa kanilang ama. Asahan na raw ang pagtaas ng demand sa Disyembre. Pero sasabayan daw ito ng pagtaas ng presyo. Posible raw na madaragdagan ng 1,000 piso ang presyo ng kada litsyon. Sa ngayon, nasa 8,500 pesos ang pinakamurang litsyon at 16,000 pesos naman ang pinakamahal. Depende yan sa laki ng lilitsuning baboy. Dahil din po sa ano yun sir, kasi yung mga nagbebenta mo ng baboy, tinataas po nila, kaya kailangan din po namin magtaas pero hindi po siya ganong kataas. Kung namamahalan sa buong litsyon, pwede naman bumili ng per kilo. Nasa 800 pesos per kilo ang malutong at malasang litsyon ni Ashier. Nobyembre pa lang daw pero marami nang nagpapareserve ng litsyon. Dadami pa raw ang orders habang papalapit ang Pasko. Handa naman daw ang mga litsonero sa Lasip, Chico. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Excited ang buong Philippine baseball team na lumipad noong November 20 patungong Matsuyama, Japan bilang kinatawan ng bansa para sa 11th Baseball Federation of Asia Under-12 Championships mula November 22 hanggang November 30. Ang grade 6 learner mula sa Curimaw, Ilocos Norte na si Jeric John Flores ay kabilang sa Philippine team. Ito ang unang pagkakataon na mapabilang sa grupo si Jeric at baka sa kanyang buka ang kasiyahan dahil first time din niyang makasakay sa eroplano at lumabas ng bansa. Ipinakita naman ng mga kaanak na mga kalahok ang kanilang suporta sa paghatid nila sa airport. Para naman sa mami ni Jeric na si Geraldine, sapat na para sa kanya ang narating ng anak. Manalo man o matalo ay panalo na ang Philippine baseball team sa kanilang puso. 17 batang atleta ang kabilang sa grupo mula sa mahigit sa 200 atleta sa buong bansa na sumubok upang mapabilang sa Philippine baseball team. Umaasa ang grupo na maiuwi ang gintong medalya para sa bansang Pilipinas. Literal naman na agaw pansin ng isang aso from Tarlac City. Paano ba naman sa gitna ng mga damit na piling magsyesta ng alagang si Budang? Akala yata niya kasama siya sa mga tutupiin. Ang request from fur mom na si Lenny Dacayo, tumabi muna. Pero deadma ang eksena ni Budang. Viral online ang video with more than 300,000 views. Talaga namang nakaka-good vibes. Isang bahay naman sa Kalasyaw, Pangasinan ang instant pasyalan dahil sa mga dekorasyong pampasko. Silipin sa report.
Christmas pasyalan baka mo. Tara sa Kalasyaw, Pangasinan, dito sa Barangay Dinalawan. Muling binuksan ng pamilya Soria ang kanilang bakuran sa publiko ngayong Christmas season. Bata man o matanda, welcome ang lahat sa kanilang Christmas pailaw sa tahanan. Pagsapit ng gabi, nagtatransform ang bakuran sa isang napakaliwanag na lugar. Paano ba naman kasi libo-libong Christmas lights ang ipinalibot sa buong paligid? Masayang masaya. Basta mga tao na pumupunta dito, gawin nila ang gusto nila. 2020 pa nang simulan ng pamilya Soria ang ganitong family tradition para makapagbigay kasiyahan sa iba tuwing Kapaskuhan. Hitik sa mga dekorasyong pampasko ang buong bakuran. Atraksyon ng higanting Christmas tree na nasa gitna. At kung sakaling magutom habang nagsa-sightseeing, may food corner na pwedeng itry. 1 buwan daw ang kanilang iginugol bago matapos ang pagkakabit ng Christmas decors at patuloy pa ring nagkakabit ng mga dekorasyon para lalo pang magningning ang buong lugar. Masaya. Nakita nila yung pinaghirapan namin. Nakita namin sila na masaya. Masaya na rin kami. Libre ang pagpunta sa Christmas pasyalan. Bukas sila mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Basta pupunta sila dito, gawin nila ang lahat ng gusto niya. Basta yung kung may kakain sila, ilagay sa talaska. Ang ganitong tradisyon ng pamilya Soria ay patuloy na binubuhay dahil para sa kanila, ang makapagbigay kasiyahan sa iba ay isa ng malaking biyaya. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 33 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.